araw po mga kaklase, Ma'am Shirley. Ako po ay Sultan Nasin at siya po si Abel. Ngayong araw ay tatalakayin po namin ang Kabanata 39 at yun po ay ang wakas. So, tatalakayin muna natin ang talasalitaan. Iyon ay garakuhin, huhulihin, telegrama, bulit ng suya, sanhi, dahilan, kaputya, ng aasar, katuklasan, malaman, lunas, gamot, lihin, sikreto, salaysay, kwento, namalagi, sumira, salaki, pera, kasangkapan, kagamitan, adikan, layunin, o plano, tumuho, pagpunta. Naiwang malungkot si Father Florentino sa pag-alis ng kanyang kaibigan na si Don Tiburcio. Si Don Tiburcio ay umalis upang magtago dahil sa pag-aakala niya ay ang darapin sa gabing iyon. So, nalungkutan si Padre Florentino dahil umalis ang kanyang kaibigan na si Don Tiburcio. Umalis si Don Tiburcio dahil akala ni Don Tiburcio na siya ay huhulihin. Umaga ng araw na iyon ay nakatanggap ng telegram si Padre Florentino galing sa Teniente ng Guardia Civil. Dahil hindi masyadong malinaw ang nakalat sa telegrama, inalakan ni Don Tiburcio na siyang tinutukoy, bagamat si Simon ng nabanggit. Ngayon, ay tumakbo at tumakas si Padre ay si Don Tiburcio dahil nakakuha sila ng telegrama na nasasabi ay huhulihin daw siya. Akala ni Don Tiburcio na siyang huhulihin, ngunit si Simon pala ang nabanggit. Yun. Dalawang araw na ang nakakaraan ng sugatan dumating si Simon sa bahay ni Padre Florentino sapagkat di pa nakatanggap ng balita na ang pari na ay inakala nitong may naghiganti na kay Simon dahil wala pang kapitanalaran. Naiwang malungkot si Padre Florentino dahil sa pag-aalis ng kanyang kaibigan ni Naitanong din ang pari sa kanyang sarili na kung anong sanhi ng mga sugat ito. So, tumakas si alam na natin na nagrebelde si Simon at siya ay tumakas. Ngayon, saan siya tumakas? Tumakas si Simon sa bayan ni Padre Florentino. Ngayon, tumakas siya na marami siyang sugat. At naitanong ni Padre Florentino ang kanyang sarili, bakit maraming sugat si Simon? Mas lalo pang naghinala ang pari na tumakas nga si Simon sa mga sipyo na umuusig sa kanya nang katanggap nito ang sulat at dahil ayaw ni Simon magpadala sa ospital upang doon ay magpapagamot. So, mas lalong naghinala ang pari dahil ayaw ni Simon magpagamot sa ospital at siya ay tumakas ng papuntang telegrama kay Padre Florentino. Pumasok ang pari sa silid ni Simon. So, habang wala dun, gusto malaman ni Padre Florentino anong nangyayari kay Simon. So, pumasok si Padre Florentino sa silid o sa kwarto ni Simon, binamaan ni ang mapangutyang mukha nito. Natuklasan ng pari na uminom si Simon ng lason at tinitiis lamang niya ang sakit ng ulat nito. So, nang pumasok si Padre Florentino, natuklasan niya nakita niya si Simon na umiinom ng pamamatay na lason. Nagtangka pa itong humanap ng lunas, ngunit nakiusap na lang na huwag nang mag-aksaya ng panahon dahil ayaw niyang mahuli siya ng mga sigit na buhay. Sinabi ni Simon na mayroon siyang lihim na ipagtatapat. So dito, nagtangka si Padre Florentino na maghanap ng lunas para sa ininom ni Simon na lason. Ngunit ang sinabi ni Simon ay huwag na mag-aksaya ng oras na sa paghahanap ng lunas dahil ayaw niyang magpahuli ng buhay sa mga Guardia Civil. At sinabi niya may pagtatapat din siyang sikreto dito.
ang pari malapit sa ulunan ni Simon at nakinig sa salaysay ni Simon. So umupo si Padre Florentino doon sa malapit sa ulo ni Simon at nakinig sa salaysay ng wika. 13 taong namalagi si Simon sa Europa. Bumalik ito sa Pilipinas, dala-dala ang bagong pag-asa. Handa na niyang patawarin ng lahat nang nagkasala sa kanya at umuwi siya para pakasalan si Maria Clara. Ngunit dahil sa isang kaguluhan na likha ng kanyang mga kaaway ay nawala ang lahat ng nasa kanya. Nailigtas lamang siya sa kamatayan sa tulong ng isang kaibigan. Na alam naman natin si Isagani. Magmula noon ay sinumpa ni Simon na siya ay giganti. Sumali siya sa magsikan sa Cuba at dito niya nakilala ang General na nooy kumandante pa lang. Naging magkaibigan si Simon at ang General. Gamit ang salapi ni Simon ay naging kapitan general ang kaibigan. Napaparito niya at nagamit bilang kasangkapan sa pag-iiganti. Gabi na lang natapos ang pagtatapat ni Simon. Sinabi ni Padre Florentino na patawarin siya ng Diyos. Ang lahat ng tao ay nagkakasala at sapat na ang mga hirap at pagtitiis ni Simon upang pagbayaran ang kanyang kasalanan. Ayon sa pari, hindi hinayaan ng Diyos na mangyari ang plano ni Simon dahil mali ang kanyang naging pamamaraan. Bagamat maganda ang kanyang layunin, dagdag pa nito. Nararapat lang na magtiis ang mga matatapat at mababait upang makilala at tumaganap ang mga kain nito. Sinagot din ng pari ang tanong ni Simon na anong klase ng Diyos ang ganoong bibigay ng kasabi. So sinasabi dito ni Padre Florentino na hindi hinayaan ng Diyos Ama na gawin ni Simon ang kanyang plano dahil lubos itong makakaapekto sa kabuhayan nila at dahil din sa isa itong malaking sala. Kaya hindi ito hinayaan ng Diyos Ama na mangyari. Ani ni Padre Florentino, ito ang Diyos na makatarungan. Siya ang nagpapala sa mga mabait at mapaparusa sa mga masasama. Ilang sandali pa ay naramdaman ni Padre Florentino na pinisil ni Simon ang kanyang kamay. So, sabi dito ni Padre Florentino, ang Diyos daw ay isang makatarungang nilalang. Siya ay nagpapala sa mga mababait at nagpaparusa sa mga masasama. Inantay ng pari na ito ay muling magsalita, ngunit muli niyang naramdaman ang dalawang pisil at narinig ang butong hininga ni Simon. Isang mahabang tatahimik at naghari sa buong silid. So, inantay ng pari na gumawa ng aksyon si Simon, ngunit ang ginawa lamang nito ay ipinisil niya ni Simon ang palad ni Padre Florentino at sa ilang sandali pa ay narinig niya na ang buntong hininga ni Simon na papayuwating na patay na ito. Nangilid ang luha sa mga mata ng pari kaya binitawan ng Nangilid ang luha sa mga mata ng pari kaya binitawan ng kamay ng may sakit. Kumatok ang isang utusan upang itanong kung magsisindi ng ilawan. Sa tulong ng liwanag ng lampara ay nakita niyang patay na ang may sakit. Nung lumuhod ito at nanalangin, tinawag din niya ang mga utusan upang lumuhod at manalangin. So dito, dahil sa tulong na din ng lampara ay nakita na ni Padre Florentino kung paano nakahandusay si Simon at patay na. Tapos siya ay umupo at nanalangin upang ipagdalangin ang kaluluwa ni Simon kasama din ang mga utusan. Kinuha ni Padre Florentino sa taguan ang malitang bakal na kinalalagyan ng mga kayamanan ni Simon.
Katapos ay tumunga ito sa bato at inupuan sa gali upang masdan ang kalaliman ng dagat. Doon ay hinagis ng pari ang kayamanan ni Simon. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig. At dun nagwawakas ang El Pilibus Teresa.